Hello po sa lahat. Yan. Sa oras na ito, narito po ako sa inyong harapan upang magpasalamat yan sa ating Panginoon. At nais ko pong i-share sa inyo yung kaganapan sa buhay ko bago po itong pagpasok ng buwan po ng January 1. Nung January 1 po kasi gusto ko lang pong i-share sa inyo kung yung aking pong naranasan this month of January, pagpasok ng panibagong taon ng buhay ko, which is 2025. Wednesday po yon, January 1. Yan, Wednesday po ng gabi. Ako po ay hindi makatulog. Paikot-ikot ako sa aking higaan hanggang sa aking paghiga. Lumipat ako sa aking higaan. Nilabasan po ako ng dugo sa aking dalawang ilong o sa aking ilong. And then, napansin ko, akala ko lang kasi sipon yung lumalabas sa ilong ko. Then, binuksan ko yung light. Then, naramdaman ko na parang umaagos siya mula sa aking lalamunan. Hanggang sa nabuksan ko po yung light po namin, yung ilaw, doon ko nakita na dugo yung lumalabas sa ilong ko po. Umaagos siya sa lalamunan. Hanggang sa niluluwa ko po ito kasi hindi ko po kayang lunukin yung dugo. Kasi ang dami pong dugo na lumalabas sa ilong ko, tuloy-tuloy. Then hanggang sa ginising ko yung binan ko, si Papa, hanggang sa pumunta kami ng ospital. Yan, actually 3 beses po akong sinugod sa ospital. Wednesday, Thursday, and Friday. Yan. Gabi po yon dahil 3 days and 3 nights po na dumudugo yung ilong ko. Then lumalabas din po sa bibig ko nun. And wala akong ginawa that time nun kundi ang magpray, humingi ng tulong sa Panginoon. Then, ayun, hindi ako nawalan ng pag-asa. Although na nakakaramdaman ako ng takot sa puso ko, pero lumalaban po ako sa pamagitan ng pananalig ko sa Diyos. Dahil ramdam ko na ito ay pagsubok lamang sa aking pananampalataya sa Panginoon. At ayun, hanggang sa sinalpakan po ng mga nurse, even yung doctor, yung ilong ko dito sa left kasi medyo masakit nga. Dala na rin po ng lamig dito sa Korea, nag-dry po yung ilong ko. Then, ayun, hanggang sa nilagyan po, sinalpakan ng parang stick na bulak, nilagyan po siya ng gamot. Then, pag-uwi ko dito sa bahay, mga tanghali, umaga, tanghali, hapon, okay naman, hindi naman siya, wala nang dugo na lumalabas. Pero mga gabi, minsan nating gabi, madaling araw yun, dumudugo na naman yung ilong ko. And at the same time, hindi yung ilong ko yung dumudugo, lumalabas po yung dugo sa lalamunan ko, sa bibig ko. Kasi nga, may nakasalpak nga po na gamot sa ilong ko, kaya yung dugo, hindi siya makalabas sa ilong ko. Kaya sa lalamunan ko siya, lumalabas sa bibig, lumalabas yung dugo. Sinasalo ko naman siya sa parang maliit na balde ko po, maliit. Then, ayun, pumunta pa rin kami ng ospital ni Papa para ipatingin to. Then, Sabado ng umaga, ayun, pumunta po ako sa doktor na tumingin sa ilong ko. Then, nilagyan niya ng mga gamot, sinalpakan niya ng mga parang bakal na matulis yung ilong ko. Sobrang sakit po, halos pinagpawisan po ako sa sakit. Pero, hindi po ako nawalan ng hope kay Lord. Dahil alam ko na isa lamang itong pagsubok sa aking pananampalataya at alam ko na malalagpasan ko din po ito. Akala ko nga noon, katapusan ko na, akala ko mamamatay na ako. Kasi ang dami po talagang dugo ang lumalabas sa ilong ko, sa bibig ko. Tapos nangihina ako, tapos ang bilis pa ng tibok ng puso ko. Then sabi ko sa Lord, wag mo muna akong kukunin. Pero kung ano man ang kalooban mo, kayo ang masunod sa buhay ko, hindi ako. Dahil kayo pa rin ang Diyos ang masigit na nakakaalam ng buhay ko. Pero as for me, Lord, wag mo na po kasi malit pa yung anak ko si Bumi. Kailangan pa ako ng anak ko. And at the same time, gagamitin mo pa ako dito sa mundong ito, sa mga tao, sa mga kaibigan ko, sa family ko, na hindi pa kumikilala sa iyo, na gusto ko pang i-share yung salita mo. Yan yung na-request ko kay Lord habang nasa hospital ako nung Wednesday nung gabi, nasa hospital ako, dumudugo yung ilong ko. Yun ang dasal ko sa Lord. Yan.